hindi naman anniversary, wala namang okasyon. Simula po ako, nanggaling ako sa Canada, hindi na po ako nasanay tumayo sa pulpito. Kasi syempre, nasa ibang bansa ka. Kaya nung pagdating ko po dito, medyo yung self-esteem ko bumaba. Nagkaroon ako ng konting insecurity. At saka, parang sabi ko, gusto ko tagapakinig na lang ako or taga-kanta. May mic ba? So, ang purpose po pala, yan, Cleo, ba't ako pinapupunta sa mga outreaches is to observe. Kaya po marami ako ngayong magiging kaaway. Kasi kung ano yung makikita ko dito, ako yung kanyang magiging mata. So, nauna na po ang Mandaluyong, sumunod ang Magallanes, susunod po ang San Pascual, Antique, Marinduque, Mindoro, Pangasinan, at iba pa. Kaya nilibutin ko po ang lahat ng mga outreaches ng CCFI. Kaya binigyan yun. So dapat mabait kayo sa akin para mabigyan mo kayo ng mataas na rating. No? Mataas na rating. Kumbaga, kung ano yung makikita ko po dito, yun lang po yung ipaabot ko. Kasi napansin po ni Ate Cleo na may mga outreaches po tayo hindi na align sa ating mother church. At saka yun nga, meron ng mga nagpa-practice from the Old Testament na hindi na dapat pinapractice sa New Testament. Gaya ng pagpapupunta ka sa pulpito, kailangan wala kang sapit sa paa. Diba? Kasi nga daw, holy. Those are extra biblical na hindi na natin dapat pina-adapt. So may mga corrections na maririnig po tayo from our discipleship. So don't take it against me. Ito po ay pagsunod ko lang sa ating tagapanguna na si Ate Cleo. Sabi ko nga po, kung hindi yun ng Lord ako pupunta dito, ay hindi gaganda ang panahon. Gumanda naman nung pag-alis ko, kasi pagod po kami, di ba? Tapos sabi ko, pupospone ko na lang. Kasi nga, we are under time pressure dahil meron kayong susunod na activity. Ngayon, the Lord made the way naman para makarating po kami dito. And I'm so glad to see you once again. Sabi ko rin sa Lord, ano ba ituturo ko sa Magallanes? Parang wala na nga yata eh. Kasi ang level of education ninyo nandito lang. Baka ako nandito lang eh. Diba? Pero sabi ko, Lord, just go there and preach. You are my mouthpiece. Diba? So kanina po, nag-pray na po kayo, kaya hindi na ako mag-pray. Sabi nung nag-pray kanina, triple portion of anointing. Nabago na pala. Akala ko sa Bible, double portion na. Triple na pala ngayon. Diba? Kasi diba sabi sa Bible, I will give you a double portion of your anointing at triple na pala. Tapos naguluhan ako dito. Sabi ko, bakit ang suot niya eh? Dancer, pero nag-gitara siya. Diba? So natutuwa ako, may mga ganyan kayong mga identified na kayo as prayer warrior, pastors. And even the yung nagbasa, yun ang topic natin, Revelation 3. Diba? Kaya there's a confirmation, sabi ko, alam niyo po, pray ko talaga to. Sige. Ano po yung unang slide? Father, thank you for your word. Wisdom for your glory in Jesus' name. Amen. First slide. Ayan. Basahin po natin ng malakas. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Pastor, who takes the cross has no friends. Kaya madalang po ako. Madalang ang friends ko. Konti ang friends ko. Why? Because I tell the truth. I speak the truth. I don't please anyone. Kaya after ko pong magturo, palagay ko marami mag-unfriend sa akin sa Facebook. Marami na mag-unfollow sa akin. Baka yung iba, i-block pa ako. Next slide. Sabay-sabay! Your pastor has called only to preach about our essential, but also to teach, to rebuke, and to correct. So don't get mad. Ayaw kayo magagalit sa akin, ha?
Ang pastor po, hindi lamang po tagapaghayag ng blessing. Ang pastor po ay tagapagpahayag din ng correction. Hallelujah. Kaya dapat po, yung mga pastor na nagko-correct sa inyo, yun yung mga minamahal mo. Pero yung pastor na parang hinahabol ang likod ninyo, huwag mong mahalin yan. Bakit? Gusto lang niya love gift. Kasi if you tell good, pagka palaging maganda yung sinasabi mo, may encourage ka. Ay, hindi ko ng love gift, ang bait sa akin. Pero itong pastor na to, na palagi ako nire-review, hindi ko yung bibigyan. Bakit? Pinapersonal ako eh. Mali. Kaya dapat ang pastor na nangangaral at nagre-review po sa atin palagi, yan ang talagang nagmamahal sa atin. Ganun po ako doon. Why? Dahil gusto nila tayong Yes. ito na po ang topic natin. Tcharan! Burnout. Hindi po yan yung apoy sa labas. Hindi po yan yung apoy sa labas. Ang burnout po ay Sister J. Kaya makinig po kayo, no? Kasi may silang po yung oras natin. Next, Sister J. Pakibasa. Yan po ang itsura ng burnout. May mukha bang burnout dito? Medyo pinangyayin, may mga mangilang-ilang. Next. Ayan. Ganun ba ang itsura ng mga burned out? Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano sa Tagalog yung burned out eh. Pero alam niyo na yun. Next. Ayan. Ang burned out daw po ay nagsimula ng paningas. Paano? Ano yung nawawala yung apoy? Umaandap-andap-andap na. Hanggang sa makita nyo nakagana. Next. Para malaman po natin, ang kahoy magbabad sa tubig, sa apoy huwag ilapit, pag ito'y nagdarang sa init, sa pilitan magdiligid. Yung kahoy daw po, kahit nababad yan sa tubig, pero pagka nadikit yan sa mga mainit, kusang iinit. Kaya yung mga mainit po dito, lapitan nyo. Yes. Huwag kayong lalapit dun sa malamig. Dahil pag malamig, lamig ka rin, nakakahawa yan. Pero yung mga mainit, lapitan mo. Iinit ka rin. Pero, pagka magsisiga daw tayo at binuhusan mo yan ng tubig, mawawala. Kaya kahit anong init mo, pagka ikaw ay nabuhusan ng tubig, wala. Mamamatay ka. Dito lang po yan eh. Love na love mo si Lord. Pero pagka na-in love, mawawala na si Lord. Ganyan lang po yan. Next. Iron sharpens iron. So yun daw pong bakal, ang nagsha-sharpen daw dito ay kapwa niya bakal. So kung gusto daw natin tumatag sa ating pananampalataya, hindi natin yan mahahanap sa labas. Yes. Dito rin. Amen. And then, ang kalawang din daw po ang sisira sa bakal. Ibig sabihin, tayo magkakasama dito, ang sisira sa atin, tayo rin. Okay? Next. Pakibasa. In Revelation 2:45, yet there is one thing wrong. You don't love me as at first. Think about those times of your first love. How different now. And turn back to me again and work as you did before. Or else, I will come and remove your candlestick from its place among the churches. Kaya may burnout talaga eh. Di ba? Pag sinabing burnout, dati love na love mo talaga si Lord. As in love na love. Pag nagbasa ka ng chapter, ng Bible, 3 chapter, 4 na chapter, 5 chapter. Pero pagka medyo naaagaw na ng softmed, alam niyo, merong nag-message sa akin, softmed, ano kaya yung softmed? Nahiya naman akong tanongin sa kanya, baka sabihin niya, ignorante ako. Eh, marami po sa amin nakikarried away na ng softmed. Yung softmed. Pero God gave me wisdom, social media pala. Pasensya na kayo, may mga ina-follow na po ako sa social media, yung mga nagti-TikTok at mga nagre-reels. Bakit? Wala naman pong kawawaan yung nagkakasala po ako. May ina-follow talaga ako. Matakin mga sabi niya, ako po ay namimitas ng mangga. Ibinukod ko po ang malaki sa maliit. At yung mga bulok, iniwalay ko din. Yung malalaki po, binenta ko. Yung maliliit naman po, binigay ko sa pamilya ko. Yung mga bulok, tinapong ko. Pagkatapos ko
hindi ka na nga pastor, hindi ka na nga nangangarap. Eh, di gamitan mo na yung social media na ilalagay mo doon ay salita ng Diyos. In that way, nakapag-share ka na ng gospel. Huwag naman po yung mukha na ng mukha natin ang nandoon. Oh, okay lang, di ba? Okay lang, pero huwag naman palagi. Maglagay tayo ng Word of God. Kasi we are now heading the finish line. So, i-share po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Next. What does it mean by burnout? Being burnout means feeling empty, mentally exhausted, devoid of motivation, beyond caring. People experiencing burnout often don't see any hope of positive change in their situations. If excessive stress feels like you're drowning in responsibilities, burnout is a sense of being all dried up. Busyness becomes a badge of honor, and being continually overbooked a status symbol. While God has called each of us for a unique purpose, burnout is real, and we want to make sure that we are being filled up. God wants us to live whole, abundant lives, John 10:10, and not to simply survive. So, ang burnout daw po ay exhausted. Ano yung exhausted? Habong-habong. Pagod na pagod. Hindi na makahinga. Wala nang pahinga. Ang tawag doon, babaeng walang pahinga. Taong walang pahinga. Tama ba yun? Mali. Mali. Mag-burn out ka. Kahit para sa Lord yan, mananawa ka. Kahit para sa Lord yan, mapapagod ka. Why? Yung katawang lupa natin, katawang lupa yan. We don't have the glorified body yet. Katulad ko po. I am already, gano'n, nagidad ko. Pero salamat nanay yan. Sabi ni nanay sa akin, Pastora, hindi ka tumatanda. Hindi talaga ako tumatanda eh, umiidad lang. No? Kasi alam nyo, ako po ay senior citizen na. Yung lakas ko po, nung ako ay 30 anyos, hindi ko na kayang gawin. Kaya yung mga ginagawa ng kabataan, dati nung pinakanta ko yung one way, ang talon ko hanggang dito eh. Yung one way, ganon. Ngayon, hindi na, ganyan na. Hindi ko na kaya eh. Pag nag-praise and worship ako nung kabataan ko, ngayon, hindi na. Ganyan na lang. Kasi hindi ko na talaga kaya. So sabi ko dito, people experiencing burnout often don't see any hope of positive change in their situation. Bakit? Yun at yun din. Parang yung kinakain mo, yun at yun din. Pag kare-kare palagi ang kinakain mo, anong mangyayari sa'yo? Pag lechon palagi ang kinakain mo, anong mangyayari sa'yo? Hindi ka lang mag-burn out. Mahahalan ka. At ano pang sabi nito, while God has called each of us for a unique purpose, burnout is real. Kaya yung mga nagsasabi na hindi totoong burnout, mali ka kapatid. Burnout is for real. Bata, matanda, may ngipin o wala, pangit, maganda, mayaman, mahirap, burnout is real. Next. Burnout isn't the same as stress, and that you can cure it by taking an extended vacation, slowing down, or working fewer hours. Stress is one thing. Burnout is a totally different state of mind. People who endure a traumatic event or go through a major life change are at higher risk for developing depression. So are people who have family members with depression. Burnout itself can also be a risk factor for depression. Ngayon lang naman nauso yung stress eh. Kumusta ka pa rin ang stress? Out ako. Dati naman, din man ginagamit yung word na stress na yun. Ngayon na lang yung nauso. Pero stress is different from burnout. Pag stress ka, magbakasyon ka lang, okay ka na. Pero pag burnout ka, ano kung sabi nito? It is a
Stress is what? Burnout is totally a different state of mind. Ito yan. At pagka ang burnout daw po ay hindi nagamot, it will lead to depression. And once you are depressed, it will lead to oppression. And once you are oppressed, it will lead to possession. Ano po yung possession? Devil's possession. Next. The statistics around ministry burnout are startling. One common estimate claims that some 1,500 people leave their pastoral duties every month. A study from 2013 claims that over 90% of pastors work upwards of 55 hours per week, and that more than one half feel unable to meet the demands of their job. This phenomenon is so well documented that an internet search for ministry burnout will return over 5 million results. Research ko po talaga yan. 5 million results. Laban ka pa. Hihirit ka pa ba? Ilan daw ang nagre-resign na pastor? 1,500 people. Pastor yan ha. One common estimate is that 1,500 people leave their pastoral duties every month. Why? Because burnout. Exhausted. Ano pa? A study yan from 2013 claims that 90% of pastors work over 55 hours. Kaya pagka po ang pastor ay na-burn out na, domino effect po yan. Mahahawa na lahat. Next. All this is to say, ministry burnout is a very real, very prevalent problem in the church. When those called to serve spread themselves too thin and lose their passion for their work, they often find themselves incapable of doing any work on behalf of His kingdom. Fortunately, through understanding the problem and recognizing the warning sign, you can identify when you or another leader in your church may be heading down this slippery slope. So ngayon po natin pag-aaralan, malalaman kung tayo po ba ay nasa slippery, nasa madulas na. Ibig sabihin, are we on our way na ang church natin ay nababurn out na? Ngayon, saan tayo nababurn out? Pwede sa work, pwede sa church, pwede sa family, sa buhay natin, sexuality, asawa, church members, etc. Di ba pagka nababurn out ka na sa work, anong ginagawa mo? Pag nababurn out sa work, anong ginagawa? Nag-resign. Pag nababurn out ka na sa family mo, anong ginagawa? Lalalas. Totoo yun. Pag nababurn out ka na sa asawa mo, anong ginagawa? Eh? Run away mo nga kaliwa. Pag sa boyfriend at girlfriend mo, nababurn out ka na, anong ginagawa mo? Mag-break. Meron nga po akong kakilala sabi niya, pare, ngayon tayo nagkita. Kamusta inaanak ko? Si Christian. Okay naman pare. Si Christine na siya ngayon. Tulog yata kayo Ano ba? Sorry to hear. Yung kapatid niya, si Princess, kumusta naman? Okay naman. Si Prince na siya ngayon. Yung asawa mo, nakabalik na ba para sa ibang bansa? Oo, pare. Hindi na ba siya mga ibang bansa? Hindi na. Nag-ibang bakot na. Lungkot naman ang buhay mo, pare. Burnout na nga ako Ikaw naman, kumusta naman ang buhay mo? Okay lang. Nagiinom ka pa ba? Hindi na, pare. Binago na ako ni Lord. Sigarilyo! Ano, hindi na rin. Hindi na ako naninigarilyo. Wala ka na ba ng bisyo? Sugal, hindi ka na nagsusugal. Hindi na, pare. Maniwala ako sa'yo. Hindi na, pare. Pustahan tayo. Paano daw natin malalaman ng isang church na lumalago? Tandaan nyo to, ha?
A, B, C, D, E. A. Attendance. Hindi kayo pasado. Marami kayong bakante, upuan ngayon eh. B. Building. Hindi rin kayo pasado, wala pa kayong building. C. Cash. Maliit lang ang tithes nyo. Hindi kayo pasado. Pati offering maliit. D. Daming activities. Doon pasado kayo. E. Extreme praise and worship. Pasado pa kayo doon? Hindi naman pasado kasi magandang praise and worship. Pero ang sabi ko, ang good basihan. Ang tunay na basihan, kung ang church ay lumalago, kung ang mga miyembro mo, nabago ang buhay. Kahit 10 lang ang miyembro mo, pero nabago ang buhay niyan, ang church mo ay nag-grow. Pero kung ang miyembro mo ay milyon-milyon at libo-libo, pero ang buhay naman nila ay pareho, walang kwenta, ang church mo ay hindi nagmamature. Ang church mo ay hindi lumalago. By the way, gusto ko lang sanang i-share sa inyo. Ako po, as I approach the King of Kings, I approach God as my Father. I seldom use the word Panginoon. Kasi hindi ko na siya Panginoon ngayon. He is my Father. Kaya ang connection namin, mas close. Kasi pag sinabi mong Panginoon, servant. I'm not a servant. I am God's friend. He is my Father. And I am His Son. Next. We have 4 seasons. Summer. Mga Kristiyano daw po sa church, summer, tag-init talaga yun. Pagka lumapit ka, talaga mapapasok ka. Wow, kapatid. Sobrang init mo talaga sa paglilingkod. Why? Kasi kung mga-praise the Lord ka talaga, halos yung dila mo nababasa. Yung ano mo, yung litit mo talaga mapitik na. Mainit eh! Pero lumipas ang mga araw ng taon, dumating na ang thought, taglagas. Dati kung mag-praise the Lord ka ganyan, pero dahil taglagas na bumaba mo, taglagas na. Dati pagka ikaw ay tag-init, ang aga mong dumating, maaga ka pa sa pastor. Pero dahil autumn na, late ka na. Isang absent ka pa. Meron nga po akong nabasa sa Facebook, sabi niya, mas gusto ko po umaten pag online kasi intimate. At saka tipid sa pamasahe. Biblical po ba yun? Hindi yung biblical. Ang biblical, pumunta tayo sa church. Nauso lang po yung online. Kasi pandemic. Hindi na po pandemic ngayon. Eto na, winter na. Taglamig. Ang pananampalataya mo ay malamig pa sa iyong pusa. Diba? Hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na nagpe-pray. Hindi na nag-church. Hindi na gumagawa ng kahit na ano para sa Lord. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, darating ang spring. Tagsibol na naman ulit. Kaya ang tawag po sa mga ganyang Kristiyano ay palitaw. Lulubog, lilitaw sa pupo ng kalabaw. Diba? Ang tawag po dyan ay mga tsokolating Kristiyano. Pag pinasok mo sa freezer, titigas. Pag wala sa freezer, malambot na naman ulit. Diba? Next. Pakibasa. Ito yung binasa kanina. Revelation 3:15-17. For I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. 16.
So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. So, 4 seasons nga yun. Yun po, seasons. Pero sa Bible po pala, dalawa lang. Kaya wag mo nang asamin pa yung 4 na seasons. Pwede mangyari sa buhay ng Kristiyano yan. Pero biblically speaking, dalawa lang. Mainit ka kung mainit, malamig ka kung malamig. Kung malahininga ka, sabi ng Lord, I will spit you out of my mouth. Kagabi, tinimplahan ako ni Pastora Winnie ng kape. O, Pastora, tikman niyo po kung napakainit na. Kasi ako ayoko ng kape na maligam-gam. Gusto ko talaga yung napapaso yung puso ko. Ganun ang gusto kong kape. Kahit sa sopas, ganun ang gusto ko. Yung pala, biblical. Sabi ni Lord, kung mainit ka na lang, pero pagka ikaw ay malamig, malamig ka na rin. Kaya nakakatuwa nga sabi ng ating MC. MC ka ba? Kasi wala kang name tag. MC ka ba? Song leader? Song leader. Sabi niya, kahit wala pa kalamig sa labas, yun din ang sasabihin ko, inagawin mo naman ako. Diba? Kahit napakalamig sa labas, kailangan mainit na. Diba? Mainit sa Panginoon. Eto na. Tabi-tabi. Pagka tinamaan ka, huwag kang iiwas kasi hindi ka lalago. Pag tinamaan ka, ano ka? Diba? Pagka ka-target ka na gano'n, ano ka na lang. Diba? Okay. How do we distinguish if a person is burnt out? Huwag na kayo mag-name sa una, matabang na siya. Pag nag-message ka, sin mode. Walang reply. O kaya naman, ignore message. Yan ang mga nababurn out na. Ano pa? Naiwas. Si Pastor mo, dito mo dadaan. Ito na lang. Asawa ng Pastor. Ay, sabi niyo, sorry. Wala ka nang dadaanan. Napakaliw ka ng Magallanes, eh. Diba? Ang gawin mo, lumabas ka, madaling araw, di mo sila makikita. Ay, makikita mo rin kasi may code watch ko. Pag ka nang lumabas. Ano pa? Ang daming dahilan. Ba't di ka na-attend? May kasama. Sunod na linggo, ba't di ka na-attend? May pinyan. Sunod na linggo, may patay. Ba't ka na? May birthday. Ang daming excuses eh. Hindi ka na mawawala ng dahilan. Ano pa? Absent siya palagi. Kasi marites. O yun lang yung pinagawa na tayo gamitin ng marites ha. Bawal na yan kasi mga marites na open. Tsaka mga toilet, binawal na rin yan. Kasi nakakaawa naman si Pastor Polis. Ibalik ka lang natin sa chismis na walang na ano. Diba? Ano pa? Lumalayo. Social distancing. Sorry. Church ka, sorry. Diyan ka lang. Ito ako. Yan ang mga nababurn out. Ano pa? Hindi na naman boses ng kanyang shepherd. Amen. Kaya pag tumawag si Pastor Winnie, kumusta ka na? Oh, yun. Hello? Hello? Choppy po, choppy. Hindi ko kayo maintindihan. Choppy, hello? Text nyo na lang po. Ano pa? Nagtatago. Wala lang. Tapos na yung service. Ay, hindi ko tapos eh. Naku, hindi pa natapos ito. May lalabasan mo na yan. Yan ang mga burnout. Ito yung matindi. Pag burnout, nawawala, nagwawala. Yung dati niyang ginagawa niya ngayon. Yung dating nasa mundo, iniwasan niya na, ngayon pinapalitan niya na. Yun po yung nakakalungkot sa mga nag-burn out. Madalas po hindi na sila makakabalik. Pero may mga pagkakataon naman na sila yung makakabalik. Next. Revelation 12:12, therefore rejoice, O heavens, and you who live in the heavens rejoice, but terror will come on the earth and the sea,
for the devil has come down to you in great anger, knowing that he has little time. 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Ang model po natin si God. Si God ang Father. Why? On the seventh day, He rested. Ibig bang sabihin, nag-rest siya kasi napahinga siya, napagod siya? No. Hindi siya napagod. Diyos siya eh. Sa Hebrew po, sige, pakibasa. The Hebrew word translated rested in Genesis 2:2 includes other ideas than that of being tired. In fact, one of the main definition of the Hebrew word Shabbat is to cease or stop. All done, never gets tired. So, hindi po napagod si Lord. He ceased. Kasi natapos na. Kaya hindi po masama na tayo ay mamamahinga. Ano? Dahil ang sabi po, si Satan daw po hindi nagpapahinga because he only has little time left. Eh, sino ba ang ating model? Si Satan ba o si God? Kaya siya nagmamadali. At ang tinatarget po ni Satan ay walang iba kung hindi yung matatatag sa pananampalataya. Tandaan niyo yan. Yung mga backslider, hindi na niya yung tinatarget kasi kanya na yan eh. Pero yung mga matatatag ang pananampalataya, yan ang kanyang tinatarget. And take note, we are the temple of the Holy Ghost. And anyone who destroys this temple, I will likewise destroy him too. Nung kabataan ko po, I never rests. Wala talaga akong pahinga. Wala akong time sa family ko. Wala akong time sa relatives ko. Wala akong time sa friends ko. Lahat ininivote ko sa church. That I was wrong. Dapat po pala balance. May time ka sa Diyos. May time ka sa sarili mo lang. May time ka sa asawa mo lang. May time ka sa family mo lang. May time ka sa church. The church don't owe us. God owes us. And the Holy Spirit lives within us. Next. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Okay? Ito po hindi atin. Sa Lord to. Sa God the Father po ito. Kaya hindi po natin ito dapat abusuhin. And biblically speaking, anyone who destroys that temple, I will likewise destroy him too. And take note, we are the living temple. Nandito siya sa atin. He lives within us. He is with us. Anywhere, everywhere, any time of the day. Nandito siya. O, yung isa naman pumalakpak. Kaya meron naman nag-correct. May nag-correct. Ito yung unang-unang kanta. Holy Spirit, I need you. Bakit kinakamo pa siya? Nasa iyo na nga siya eh. He is within us. Bakit tinatawag pa? If two or three are gathered together in my name, I am in the midst of them. Diba? Kaya ngayon po medyo hindi na pinapakanta yung Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Uy, nakasibangan na sila. Ako siguro sa susunod, hindi na ako makakadala ng Magallanes. Siguro hindi na ako makikita dito. Ito na siguro yung huli ko. Okay, next. What causes church burnout? What causes church burnout? Ministry burnout inevitably starts with overextending yourself. Napag-usapan na po ito sa discipleship, overextending yourself. You are so eager to serve and do the work of the church, you may end up taking on tasks that are outside your side, skill set, or expertise. Ibig sabihin, lahat sinakot mo na. Sa body of Christ, ang mata lang. Ang mata hindi pwedeng maging ilong. Sige nga. Ang bibig hindi pwedeng maging mata. Ang tenga hindi po pwedeng maging ilong. Diba? Overextending. Kaya na-exhaust tayo eh. Why? Master of all trade? Ano? Master of all trades? Jack of all trades. Master of none.
Jack, teka, wait. Jack of all trades, master of none. We cannot do two things perfectly at the same time. Kaya kung saan ka inilagay ng Lord, kung anong ibinigay sa iyo ng Lord na gift, kaya nga natuwa ako, may mga nakalagay kayo dito. You know your role. You know your duty. Alam mo na deacon ka, alam mo na prayer warrior ka, alam mo na dancer ka. Hindi tayo po pwedeng magsapawan. Hindi po pwedeng yung mata maging ilong, hindi po pwedeng yung bibig maging mata. God will give us that gift. At yung gift na ibinigay sa atin ng Lord, doon tayo mag-excel. Next. Number 2, exhaustion and diminishing passion. Like many church leaders experience after prolonged and excessive stress from the work they've been called to do. Ilang oras kayo nagtatrabaho sa office, sweetheart? Nagtatrabaho ka ba? Student ka. Sino nagtatrabaho rito? Ilang oras ka nagtatrabaho siguro? 8 hours. Pag nagka-overtime ka, hindi ka nag-overtime. Nagtatrabaho ka Sabado, Linggo? Kaya dapat ganun din tayo. Kaya tayo na-exhaust. Kaya tayo nahahapo. Kaya tayo napapagod. Kaya magigising ka na lang isang umaga. Parang ayaw mo na. Ito na naman ang yung gagawin ko. Tayo ba pagka nag-pray, palaging gahap na yung prayer natin? Maniwala ako. Minsan pagka nag-pray ka, lalo na pag nagmamadali ka, Lord, ganun na rin yung prayer ko. Sorry Lord, talaga nagmamadali ako. Pero alam mo na Lord, kumapang na kailangan mo yung Jesus name. Ganun. Pag nagmamadali ka, pero pag hindi ka nagmamadali, ang haba talaga ng prayer natin. So that's number 2. Exhaustion. Number 3. Unrealistic expectation. Minsan hindi nakapani-paniwala. Minsan it is beyond. Yes, I know we have faith. Pero meron pong mga hyper faith. Do you know Will de Almeida? Wala na po siya ngayon. Kulto po yun. Pag nag-pray talaga yun, in the name of Jesus! Bagsak lahat. Eh meron pong lumpo. Totoo po itong nangyari. Sa pangalan ni Jesus. Makakalakad ka na. Sa pangalan ni Jesus. Magaling ka na. Rise up and walk. Nasa wheelchair. Tumayo. Tinanggal ang wheelchair. Bumagsak. Tumama ulo. Grace preacher. Ingat po tayo sa mga grace preacher. Sabi ng mga grace preacher, okay nang hindi mag-pray, okay nang hindi magbasa ng Bible, okay na ito, okay na yan. Why? Grace. Kaya nga daw biyaya. Inaabuso po nila ang grace. Prosperity gospel. Walang mahirap ang anak ng Diyos. Paano ako mahirap ako? Hindi ako anak ng Diyos. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay may mga bahay. Paano ako wala akong bahay? Hindi ako anak ng Diyos. Hindi po basihan yun. Time will come. Everything will be taken away from us. For us to find out that Jesus is more than enough. For us to find out that He is all we need. Alam niyo po, ako po ay mamumuhay ng mag-isa. Ang bunso ko pong anak ay lilipad na papuntang Canada. 4 ang anak ko, pero sila po ay nasa ibang bansa. Kaya ako po'y mag-isa na lang mamumuhay. All by myself, you won't live all by myself anymore. Kaya yung mga gusto kong magpaambon sa akin, isa na lang po ako sa bahay with 3 pets. Kailangan ko po ng driver. Sabi ko sa Lord, bakit naman? Kaya nga 4 ang inianak ko eh. Parang may matitira pa sa akin. Parang walang matitira. Nung nag-asawa, kala ko 2 na magdadagdag sa akin. Hindi pala. Dahil yung anak ko. Kaya nasabi ko na lang, who's gonna clean the toilet? Who's gonna clean the oven? Kasi ako na lahat ng gagawa. Sabi ng Lord, tatanggalin ko lahat yan sa'yo dahil ako lang ang kailangan.
Pero, kaya napag-isip-isip ko, sasagutin ko na po siya. Hindi. Dahil strict ang parents. Next. Isolation. Yung mga nababurnout po yung palagi nag-a-isolate. Ano ba yung nag-a-isolate sa Tagalog? Ina-isolate mo yung sarili mo. Lagi ka nakabukol. Yan. Yung parang gusto mo palagi ka around the corner. Gusto mo palagi kang nandun, hindi ka sumasama. Yan yung mga madaling ma-burnout. Yan daw po ay yung mga separatists, yung mga Baptist, many kinds, Pentecostal, many kinds, Evangelical. By the way, pag may magtatanong po sa inyo, ano ba kayo? Pentecostal ba kayo? Huwag niyo sasabihin Pentecostal tayo. Tayo po ay Pentaka. Pentecostal Charismatic. Kaya nga tayo Christ Charismatic. Next. Monotony. Meron pong pastor na nag-share sa Vietnam. Monotony. Ito pa sa Tagalog yan. Monotonous of work. Pare-pareho rin. Ito pong pastor na to, napaka-powerful pastor. Pero siya po ay pastor's kid, pero na-burnout. Karamihan po sa na-burnout, mga anak ng pastor. Meron po akong kilala, mga anak po niya na-burnout. Kasi pareho po silang pastor. Tatay niya, nanay niya, pastor. Puro sa ministry. 5 anak ha, totoo ito. Pero huwag mong tatanungin sa akin kung anong pangalan. Itago na lang natin sa pangalan Vlad. Panganay po niya, member ng LGBTQ community. Nagpakasal pa sa lalaki. Yung sumunod, dahil model yung panganay, bakla din. Yung sumunod, siguro nainggit, babae, naging lesbian. Yung pang-apat, ayokong gumaya sa mga kapatid ko, pumatol naman sa may asawa. Kaya ang naging resulta ng bunso, nagkaroon ng depression. Kaya sabi ng dalawang pastor, how can we be a good example sa mga tinuturuan natin kung ganito ang ating mga anak? Marami pong mga kilalang mga speaker na ganyan po ang nangyari sa buhay nila. Si Ted Haggard, siya po ay na-accuse gay sex sa 2006. Si Jim Baker, siya din naman po ay na-accuse ng fraud and sexual abuse. Si Gothland, siya rin po ay na-accuse ng mga underage girls ay ginagamit niya. At saka yung pinaka-latest po si Jimmy Squire, kilala po natin. Sige po, matapos na po tayo number 6. Stress out anxiety, experiencing mental or emotional strain or tension. So yung mga stress na po sa trabaho, may mga anxiety, sabi nila yung anxiety daw, hindi okay. Pero sabi naman ng mga badi, okay naman daw yung anxiety. Bakit? Anxiety! Okay. No, stress out! Yan po yung mga nag-burn out. And number 7, overwhelmed. Nalula. Sa sobrang dami ng pagpapala, nalula, na-burnout na. Bakit? Meron nga akong isang preacher. Kinalag po ni Ate Cleo, sabi niya gano'n, si Satan daw po nagbe-bless din. Alam mo kapatid, yung nangyayari sa'yo, hindi blessing ni Lord yan, blessing yan ni Satan. Yung ba, hindi mo i-correct? Si Satan pa nagbe-bless? Hindi. Nagko-curse siya. Kaya kung ano man yung natatanggap natin, we must identify those blessings. Is it really coming from God? O baka ito'y ginagamit lang patibong ng kaaway para tayo malayo sa Panginoon. Next. Next.
pakibasa. 1 Corinthians 10:12. Kaya't mag-iingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. 1 Corinthians 10:12 PPT. So, beware if you think it could never happen to you, lest your pride becomes your downfall. We all experience times of testing, which is normal for every human being. Ay, hindi ako mababurn out. Active na active kaya ako. Hindi ako mag-experience yan. Hindi. Wala na ako parang sa mga bagay ng kamundo. Tignan natin pag na-inlove ka. Tatapon mo rin si Lord. Nangyari yan sa akin eh. Nung na-inlove ako, wala na akong time kay Lord. Ang mata ko, naka-brother Tony na lang. May fellowship, di ako ata ng fellowship. Mag-date kami. Sabi natin kayo, bakit ka wala? Nangyari yan. Ayaw ko sabihin hindi nangyayari sa'yo kasi biblical. Sana nga huwag mangyari. Pero kung mangyari man, bangon lang. Next. Kinuha ko po ito sa message translation. 1 Corinthians 10:11-12, the message. These are all warning markers, danger, in our history books written down so that we don't repeat their mistakes. Our positions in the story are parallel. They are at the beginning. We are at the end, and we are just as capable of messing it up as they were. Don't be so naive and self-confident. You're not exempt. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Forget about self-confidence. It's useless. Cultivate God's confidence. So, we are not exempted. Maaaring ikaw ang next target ng kaaway. Don't be too don't have that self-confidence na hindi ako matutuma. Ingat ka. Kasi baka mamaya, ikaw na ang kanyang pinatarget. Next. 4 Bible characters who experience burnout. Number 1, David. Second Hindi ko Samuel. na pababasa. Sila po na burn out. Si David, dapat pupunta siya sa gera, na burn out. Nagpahinga, di ba? Nakita si Batsiba, naliligo, naninip. O, di ba? Nag-commit ng adultery. So kasi na burn out na siya, laging may gera, laging may gera, laging may gera. Next. Elijah. Di ba? Akala niya wala nang ibang prophet, kundi siya nagtago sa brook. Hinahabol siya ni Jezebel. Sabi niya, gusto ko nang mamatay. Na-burnout. Next. Job. Na-burnout din siya. Di ba? Kaya sabi niya, I made a covenant with my eyes not to look with lust upon a girl. I know full well that Almighty God above sends calamity on those who do. He sees everything I do and every step I take. Sabi niya, lahat ko mang ginawa ko para sa Lord. Pero ba't nangyari ito sa akin? Na-burnout. Next. Si Naomi, na-burnout din siya. Namatay ang asawa, namatay ang mga anak, na-byuda. Next. Na-burnout po. Ayoko nang mag-preach. Dumating po ako sa time, ayoko nang magpastor. Ayoko nang mangaral, ayoko nang kumanta, ayoko nang why? 45 years na po ako naglilingkod sa Lord. So, hindi po totoong palaging nasa top tayo. Darating ang time na down ka rin. Kasi pagka ikaw ay nasa ospital at nasa ICU ka, paganyan-ganyan na. And that is normal. Pero once na straight na yan, you're dead. Kaya huwag natin sasabihin palagi akong nasa top, palagi akong mainit, palagi akong hot. Time will come. Merong period of testing na mangyayari sa atin. Next. Conclusion. Para maiwasan po natin ito, get busy with the King. Not just the kingdom. Madalas busy tayo sa kingdom, pero hindi na tayo busy with the King. Alam niyo po, sinusubaybayan ko kayo, lalo na ang youth. Alam ko yan, pag nag-preach kayo, I heard you preach. Ang topic ng fellowship, di ba? Fellowship. Okay ang fellowship. Masaya. Kasama ko yun eh. Paano kung wala nang youth? Ikaw na lang mag-isa. Paano kung wala nang ibang musician? Ikaw na lang mag-isa. Masaya ba ba? O baka naman tayo hawa-hawa lang? Baka naman tayo
Nadadala lang. Sabi nga, what is the purpose why you go to church? Why? Yung makakasagot, may regalo sa akin. Sabi nila, mag-church ako kasi magpapapray ako kasi ako'y may sakit. Mag-church ako kasi sabi sa Hebrews 10:25, never neglect your fellowshipping with each other. Mag-church ako kasi magpe-pray ko yung business ko. Mag-church ako kasi masaya. Mag-church ako kasi wala akong ginagawa sa bahay. Kasi mag-church ako kasi sabihin, pastor, wala ako. Pero ang tunay na dahilan, bakit tayo nag-church? Sige. Babalik tayo doon na. Number 7. Is to bless the Lord. Yan lang ang reason natin why we go to church. To bless God. Wala nang iba. Pag meron kang ibang dahilan kung bakit ka nagpupunta sa church, wrong motive yan. Balik tayo sa number 2. Inuna ko lang po yan. Natapos na po tayo. Sorry. Number 2, set our priorities. Dapat alam natin yung priorities natin. Huwag natin i-pile up. Alam natin kung ano yung dapat natin unahin. Parang makeup lang yan eh. Kailangan foundation muna. Hindi, linisin mo muna yung mukha mo. Pagkalinis mo ng mukha mo, tsaka ka maglagay ng foundation. Parang nagigisa ka lang. Hindi mo po ba yung unahin ng baboy? Kaya ang bawang sibuyas ka matis. Hindi. Set your priorities. Number 3, make sure you hear God's voice. Amen. Kailangan makasigurado tayo na naririnig natin yung tinig ng Diyos. There are 3 voices. Voice of God, yung voice natin, at voice ng enemy. Minsan kinukonclude natin, it's the voice of God. No, if it is the voice of God, it must be based from the Bible. Next, don't ask for more. Mga kapatid, pasensya na po ah. Do you consider yourself blessed? Yes. Ang hina ng sagot niyo. Do you consider yourselves blessed? Yes. Amen. Okay. So bakit sinasabi niyo, God bless you? Parang pinagpe-pray mo pa na i-bless siya ni Lord. Dapat God bless you more. When you have Christ, you are blessed. When you have Christ, you have everything. Sabi nila, every gising is a blessing. Ibig mo sabihin, pag hindi ka na nagising, hindi na blessing yun. Mas blessing nga yun eh. Why? Naki-Lord ka na. Lahat ng nangyayari sa atin, it's all blessing. Mawalan ka ng pera, blessing. Why? Napapractice mo mawala, pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoon. May sakit ka, it's a blessing. Why? May experience mo that He is the healer. So mga kapatid, we're all blessed. So pag sinabi mo yung katabi mo, sabihin mo, God bless you more. God bless you, Lord. Pag sa akin sabihin nyo, God bless you more and more and more and more and more. Ganun. Diba? Next, be organized. Dito naman, I will give you 10. Organized naman kayo. Kasi kanina pa ako nagmamasid. Maganda. Pansin ko lang, yung mga sumasayo ng tamborin, hindi ngumiti. Ngumiti kayo, kasi yung mga tao, sabi, ngumiti. Tamborin, ngumiti at. Pero mga worship team, gusto ko sila. I love them. They're really worshiping God. Totoo, alam mo ba ang worship? Yaan ang appetizer sa preaching. Kaya pag pangit ang praise and worship, pangit ang preaching. Pero nakita ko sila talagang nag-worship sila. Ay, napagano'n ako eh. Hindi ako talaga gumagano. Kasi masakit sa likod. Napagano'n. Pagpatuloy niya. Next, tapos na po tayo. Now, the ultimate will of God. Eto, memorize nyo to ha. The ultimate will of God. Number 1, advancement of His kingdom. Yan ang palaging iniisip natin. Kaya po kami nagpupunta sa ibang bansa. Baka iniisip nyo kami nagpapasarap. Sarap malibasara, punta na sa Korea, punta ng Taiwan, punta ng Vietnam. Mahirap po lagay namin, Diyos.
Pagharap pa lang namin sa immigration, ang dibdib namin, kumakabog na. Pagsakay namin sa aeroplano, turbulence, gumagano kami. Panggastos lang namin doon, nagpapalay kaming maigi. Pero sa Vietnam, mayaman kami. Bumili ako ng bag. Alam mo, magkano yung bag ko? 1 million! Do. Pero sa peso, 2-3 lang yun. Kaya nga namin doon, bigyan yung pera namin. Tsaka ang gagaling namin doon. Hallelujah. Kasi hindi sila marunong mag-English. Kami marunong. Diba? Pero alam niyo po, kaya kami nagpupunta doon para sa inyo. Kaya supportahan niyo po kami. Alam niyo po ba, mayroong nagsabi sa akin, nung pagpunta ka ng Vietnam, sabi gano'n, ikaw, kayo naman, pupunta kayo ng Vietnam, nagpaparit naman kayo para bigyan kayo ng love gift. Hello? Siyempre, mataray ako, di ba? Magkano ka? 45 years ako naglingkod sa Lord, magpaparinig ako para bigyan mo ako ng love gift? Excuse me! Yaman ang tatay ko, no? Hindi siya nagbigay. Alam niyo ba, hindi nagbibigay? Ito mga mga kapalang mukha! Yung mga kapalang mukha, lumangot yan, mamuna sa mga pastor. Hindi ka na nga nagbibigay, pinupuno mo ba kami? Kali tayo! Sarap kaya na magkaling ko, nakaupo ka lang? Diba? Alam niyo ba kung masyal kami doon? Hindi! Manakakaming time, kulang na kulang nga yung time namin. At higit sa lahat, kulang ang fans namin. Puro kami dasal. Ang dasal namin doon, bigyan po kami. Bigyan po kami. Ha? Eh yung iba, ang isip gano'n na abroad. Kayo din ang makikinabang doon dahil lahat ng matutunan namin doon. Kayo rin ang magbibigay. At pagdating ng panahon, kayo naman ang papalit sa akin. Yes. Kaya huwag po kayong manginginig sa ibibigay niyo sa pastor niyo. Bakit? Kayo rin ang tutubo. Parang 5-6 yan. Di ba sa 5-6? Magmumuna ka ng 5-6 may tubo. Sa pastor ka nun din. Magbigay ka sa pastor. Parang 5-6 yan. Minsan ibibigay pa sa'yo, sobra-sobra pa. Kaya ako nga po, nagugulat na ako eh. Hindi ka sa, pastor na, nagpadala ko ng Gcash sa'yo. Ay, by the way, Gcash ko nga po pala. Basta, nag-deposit nga pala ako sa account mo. Ang account ko nga po pala. Diba? Yung mga ganyan, anak ng Diyos yan! Mga yan, nagbabasa ng Bible yan! Kaya yung mga nagbabarabo, hindi nagbabasa ng Bible! Kaya ang buhay, ganun pa rin! Mahirap pa rin! Bakit? Mahirap kang magbigay. Kami doon, nung nagpunta po kami ba nagbigay sa mga pastor? And lastly, and the second, glorification of His name. Basta ang gagawin po natin, lagi makaka-glorify sa God. Whether we eat or drink, do it for the glory of God. Lord, ang milk tea po na ito ay milk tea. Ano ba yun sa'yo? Hindi kay Kevin. Kape. Hindi. Ang naman po. Edwin, for the glory of God. Totoo ka naman yun eh. Lahat ng gagawin mo. Alam yung mga ko'y nagtay doon? Nasaktan yata ako hindi. Okay, number 3, sanctification. Holiness as follows. Sige, bilis na natin. Pasensya na po Next. His salvation. 2 Peter 3:9, ayaw po ni God that anyone be prepared. Next. Pakibasa.
but you can pour from any empty cup. Meaning, if you don't care for your own mental health and well-being, you will not be able to adequately give emotional care or support to others. Serving and sacrificial love are Christ-like qualities that we should aim for. The trick, however, is recognizing we can permanently stay in that spot of worry. Even Jesus retreated from the crowds and ministry to go pray. How much more? So, though we need that time of refueling and restoration. Okay, so sa lahat po nung nabe-burn out, it's not yet late. Ang gagawin lang po natin is to help ourselves to be on the fire again. Next slide. Keep the fire burning, ignite, maglagaplap sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ingatan po natin ang ating pananampalataya dahil hindi po natin alam na baka mamaya we're the next target. We will be burned out any time of the day. But praise be to God, meron tayong amang nasa langit na magbibigay sa atin ng patuloy na pagmamalas. Maraming pong salamat at pagpalain tayo, Panginoon.